Kasalukuyang nangangahoy sina Marsing at Helen. Malapit kasi sa kanila ang bundok. Nang marami na silang nakuhang kahoy, bumaba na sila ng bundok. Ngunit natigilan si Helen sa paglalakad. Nagtaka naman si Marsing na nakasunod sa asawa. Oh, bakit huminto ka, Helen? Tanong ni Marsing sa asawa. May basket roon, oh. Diba? Wala naman yun kanina. Nagtatakang tanong ni Helen. Napatingin naman si Marsing sa itinuturo ng asawa. Oo nga, may basket nga. Kaagad na nilapitan ni Helen ang basket at pinuksan. Ganoon na lang ang pagtataka at gulat ito nang makitang sanggol ang laman ng basket. Napatingin ang ginang sa asawa. Marsing! Sanggol! Bakit nila iniwan ang sanggol rito? Tinignan ni Marsing ang sanggol na nasa basket. Natutulog ang sanggol. Kinuha ni Helen ang sanggol sa basket at hinele iyon na parang tunay na anak. Hindi kaya ito na ang sagot sa mga dasal natin? Ito na yung anak na hinihiling natin. Emosyonal na sabi ni Helen. Baka nga. Tara, dalhin na natin sa bahay ang sanggol. Baka hindi pa handang ina niya na buhayin siya. Kaya iniwan dito at baka sakali na may makakita at alagaan siya. Sabi naman ni Marsing. Umuwi na ang mag-asawa, dala-dala ang sanggol. Nasiyahan ang mga kapitbahay sa biyayang dumating sa mag-asawa. Sa wakas, may anak na sila na kay tagal nilang pinangarap. Inalagaan ng mabuti na mag-asawa ang sanggol hanggang sa ito ay lumaki. Siya, si Kian. Pinag-aral sa pampublikong paaralan. Nakita kay Kian ang katalinuhan. Lagi nag-e-excel sa school ang bata. Alam naman ni Kian na hindi siya tunay na anak ni Marsing at Helen. Nasaktan man si Kian sa ginawang iyon ng ina, ay masaya naman siya dahil pinalaki siya ng mag-asawa ng puno ng pagmamahal. Kaya mas swerte pa rin siya. Baka kung sakali man na lumaki siya sa poder ng kanyang ina, ay baka mahirapan lamang siya. Napakatalino talaga ng anak namin, sabi ni Helen nang ipakita ni Kian ang mga perfect quizzes nito. Ngumiti si Kian. Oo naman po, mahanap po ako sa inyo eh. Natawa ang tatlo. Mabilis lumipas ang taon at naging valedictorian si Kian. Labis sa ikinatuwa iyon na mag-asawa. Si Helen ang nag-akay kay Kian sa stage nang kunin nito ang certificate. Sobrang tuwa ng mga kapitbahay at nakikain sa 30 putahin na handa ni Kian. Oh, bakit Kian ang itsura mo? Tanong ni Helen nang mapansin si Kian na malungkot. Naalala ko lang ang aking magulang, Nay. Bigla ko lang naisip. Bakit kaya nila ako'y itinapon? Hinagod-hagod naman ni Helen ang likod ng anak. Hindi niya maiwasang maawa sa anak. Kahit sabihin man na pinalaki nila si Kian, ay hindi pa rin nila masisisi na isipin nito yun. Hayaan mo na yun, anak. Ang mahalaga ay yung ngayon. May tumayong magulang mo at hindi ka namin pinabayaan. Nakangiting sagot ni Helen. Opo, Nay. Kaya nagpapasalamat po ako dahil kayo ang nakakita sa akin. Dahil kung iba, baka hindi ito yung buhay ko ngayon. Maraming salamat po. Magalang na tugon ni Kian. Ngunit sa kabilang banda, may isang lalaki na may hawak na picture frame ng isang bata. Nag-aral ng high school si Kian at ganoon ulit ang nangyari. Naging valedictorian siya. Anak, hindi ka namin mapag-aaral ng kolehiyo. Alam mo naman na maliit lang ang kinikita namin ng iyong ama, di ba? Sabi ni Helen kay Kian. Ngumiti naman ang binatilyo. Ay, 10 yun, Nay. Ako na po ang gagawa ng paraan para makapag-aral. Kung kinakailangan na mag-work student ako, gagawin ko. Makapag-aral lang ako. Sabi ni Kian. Hanggang isang araw, nakatanggap ng tawag si Kian mula sa isang kaibigan. Kasalukuyan siya nag-a-apply ng trabaho. Oh, Romel, napatawag ka? Tanong ni Kian.
May alam akong trabaho sa Maynila. Libre pagkain at boarding pa. Goal lang talaga yun na mag-asawa dahil gusto nila makatulong sa mga katulad natin na gusto mag-aral. Nawala kasi ang anak nila, 17 taon nang nakakaraan. Hindi maiwasan na malungkot ni Kian sa sinabing iyon ng kaibigan. Alam niyang masakit ang mawalan ng anak. Sige, punta tayo dyan. Magpapaalam lang ako kina nanay at tatay. Sagot ni Kian. Sigurado ka ba na kaya mo na, anak? Tanong ni Helen kay Kian. Nag-aalala kasi ang ginang sa anak, lalo at Maynila iyon. Hinawakan ni Kian ang kamay ng kanyang ina. Nay, magiging maayos ako, okay? Kailangan ko kasi itong gawin para sa sarili ko at para sa atin. Huwag niyo akong alalahanin. Nakangiting sabi ni Kian. Tumango na lamang si Helen at Marsing. Basta, mag-iingat ka doon anak ha? Kapag may kailangan ka, tumawag ka. Ayos ba yun? Tanong ni Helen. Tumango-tango na lamang si Kian, tsaka nagpaalam na mag-iimpake na ng damit para bukas ay makaluwas na siya. 10:00 ng umaga, nang makarating sina Kian at Romel sa Maynila, kaagad silang dumiretso sa isang restaurant na puro working students ang nagtatrabaho. Nang makarating doon, nag-apply na sila. Sa main kayo mapupunta, malapit sa kumpanya ni na Ma'am Bea at Sir Edward. Kailangan kasi nila roon ng karagdagan na service crew dahil sa dami na empleyado. Sabi ng manager ng restaurant. Nagtungo naman ang dalawa doon at sa kabutihang palad ay natanggap sila at bukas din ay magsisimula na sila. Dumiretso na sila sa boarding na ibinigay sa kanila. Naligo si Kian at habang naliligo, napatingin siya sa balat niya sa leeg. Patay na balat iyon. Nahaplos niya iyon. Sana mag-iswerte ka sa akin. Ilang araw ang lumipas. Naging masipag si Kian sa trabaho hanggang sa makapag-ipon siya. Nakapasa rin siya sa entrance exam at dahil mataas ang average niya, ay nakakuha siya ng free tuition fee. Laging hinahaplos sa mga katrabaho niya ang balat niya. Nakakadagdaw raw iyon sa kagapuhan niya na tinatawanan niya lamang. Hanggang isang araw, bumisita ang may-ari ng restaurant roon na si Bea Jimenez. Nagbigay galang sila rito. Napatitig sa kanya ang babae at napatingin sa balat niya. Inborn yan? Tanong ng babae sa kanya. Tumango naman si Kian. Opo. Bakit po? Tumulo ang luha sa mga mata ni Bea nang maalala ang nakaraan. Actually, may balat ang anak ko sa leeg noong sanggol pa lang. Ngunit, nawala siya sa amin noong 3 months niya. Hindi na namin alam kung saan na siya. Sabi nito at tuluyan nang naiyak. Niyakap naman ni Kian ang ginang. Nang mga sandaling iyon ay parang may kakaiba siyang naramdaman na hindi niya mawari. Magaan ang loob niya sa babae. Humiwalay sa kanya si Bea. Pasensya ka na, nag-i-emosyonal ako. Paghingi nito ng paumanhin, ngumiti lamang si Kian. Ayos lang po yun, ma'am. Ganyan po talaga kapag naalala ang hindi magandang nakaraan. Nagpasalamat si Bea at umalis. Bumalik naman na ang lahat sa trabaho. Hindi ako pwede magkamali, Edward. Ganoon na ganoon ang itsura ng balat ng anak natin. Hysterical na sabi ni Bea. Paano kung kaparehas lang yun? Tanong ni Edward. Napaupo na lamang si Bea sa sofa. Umaasa na yung binatilyo ang kanilang anak kung sakali man na hindi ito tunay na anak nang nagpalaki dito. Kung sakali man na siya ang anak natin, paano siya napunta sa Bulacan? Tanong ni Edward dahil tinignan nila ang impormasyon ng lalaki sa resume. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Kian. Iniisip niya ang sinabi ng babae. Ampun siya. Hindi kaya siya ang tunay na anak ng mga ito? Ang kailangan na lang niyang malaman ay kung paano nawala ang anak ng mga ito.
paano siya napunta sa probinsya ng kanyang kinilalang ina. Huminga na malalim si Kian. Papunta siya ngayon sa kumpanya ni Bea at Edward Jimenez, ang Jimenez Corporation. Total, mamayang 10:00 pa ang pasok niya. Gusto ko pong makausap si Ma'am Bea Jimenez po, sabi ni Kian nang nasa labas na siya ng gusali. Pinapasok naman siya dahil sa kanyang uniforme na suot. Naupo muna siya sa sofa na nasa lobby. Napatayo siya nang makita ang ginang na papasok ng gusali. Lumapit ito sa kanya. Kian, tama? Tanong nito. Opo. Gusto ko po kayo makausap, ma'am. Tungkol sa nangyari sa anak ninyo. 17 taon na ang nakakaraan. Dahil sa totoo lang po, nagpulot lang po ako ng aking kinilalang magulang. Seryoso niya sabi. Napaluha si Bea sa sinabing iyon ni Kian. Nag-usap sila sa opisina at isasagawa ang DNA test. Pumayag naman si Edward dahil iba rin ang nararamdaman niya sa binatilyo. Makalipas lamang ang 1 linggo, may result ni iyon. Positive. Niyakap na mag-asawa si Kian at naiyak. Akala ko hindi ko na makikita ang aking anak. Pero heto, nasa harapan ko na. Emosyonal na sabi ni Bea. Naluha na rin si Kian. Akala ko po ay itinapon ako ng aking ina noong ako ay sanggol pa lang. Dahil hindi niya ako kayang buhayin, pero hindi pala. Dahil nahiwalay po ako sa inyo. Ano po ang nangyari? At napunta ako sa Bulacan. Nagtatakan tanong ni Kian. Yan ang alamin natin, anak. Pero gusto namin makilala ang nagpalaki sa iyo. Sumang-ayon naman si Kian at kinabukasan ding iyon ay bumiyahe na sila patungo sa Bulacan. Pagdating roon ay laking gulat ni Helen at Marsing dahil nakasakay sa isang mamahalin na sasakyan si Kian. Nang bumaba ang binata, kaagad na sinalubong ito na mag-asawa. Bumaba na rin sina Edward at Bea. Anak ko, kumusta ka na? Tanong ni Helen kay Kian nang kumalas ito sa pagkakayakap sa anak. Tinignan ng ginang ang nasa likuran ng binatilyo. Sino sila, anak? Tanong ni Helen. Tumingin naman si Kian sa kanyang magulang. Lumapit siya sa mga ito. Nay, sila po sina Bea Jimenez at Edward Jimenez. Ang tunay kong magulang. Masayang pagbabalita ni Kian. Natigilan si Helen sa sinabing iyon ng anak. Pero nakabawi din kaagad. Nakangiting lumapit si Helen at Marsing sa mag-asawa at binati ang mga ito. Magandang umaga. Paano niyo nalaman na siya ang inyong anak? Dahil ba yun sa balat? Tanong ni Helen. Pwede bang sa loob na tayo mag-usap? Para may privacy tayo at hindi marinig ang ibang tao. Sabi ni Edward. Sumang-ayon naman sina Helen at Marsing. At nang makapasok na sila sa loob ng bahay, doon na ipinaliwanag ni Bea ang mga nangyari. Sobrang nagpapasalamat ako dahil nakita na namin ang aming anak. Ang tagal namin na nangulila sa kanya. At ngayon na nandito na siya, gagawin namin ang lahat para manatili siya sa amin. Emosyonal na si Bea tsaka umiyak. Nagyuko ng ulo si Helen. Nang mga sandaling iyon ay narealize niya ang pagkakamali niya. Nay, bakit? May problema po ba? Huwag po kayong mag-alala. Isasama ko kayo sa Maynila. Napag-usapan na po namin ni na Mama at Papa. Nagtaas ng tingin si Helen. Hindi yun, Kian. Nagigilty ako sa nangyari. Iyon ang pagkakataon para sabihin ni Helen ang totoo. Ipinaliwanag ng gitang na may nag-alok sa kanya ng babae ng sanggol. Tinanggap niya iyon dahil wala silang anak ni Marsing. Ngunit nag-usap sila na sa bundok ilagay ang sanggol. At makikita na lang nila Helen para hindi magduda si Marsing kung bakit may bata siyang dala para mapalabas na iniwan ang sanggol sa bundok. Patawarin ninyo ako!
Hindi ko sinasadya. Mangiyak-iyak na sabi ni Helen. Nagtinginan ang mag-asawang Bea at Edward. Ngumiti ang mga ito sa isa't isa. Okay lang, naiintindihan namin. Sa totoo lang, gusto namin malaman kung sino ang kumuha kay Kian noong siya ay sanggol pa lang. Ngunit parang alam na namin kung sino. Inasikaso ni Bea at Edward ang may kasalanan sa magkawala ni Kian at natuntun nila iyon. Naipakulong ang matanda. Kahit matagal na panahon na ay nabigyan ng hustisya ang ginawang panloloko sa kanila ng kutulong. Isinama na rin ni Kian ang kanyang magulang sa Maynila. Hindi mo naman kailangan gawin to, anak. Pwede naman doon na lang kami sa probinsya tumira. Wika ni Helen. Hinawakan ni Kian ang kamay ng ina. Nay, dito na kayo para nababantayan ko kayo. Para maibigay ko ang pangangailangan ninyo, okay? Bilang ganti sa pag-aalaga ninyo sa akin. Nakangiting sabi ni Kian. Niyakap ng ginang ang binata. Salamat anak. Dahil sa kabila ng nagawa ko, ay hindi nagbago ang pakikitungo mo sa akin. Emosyonal na sabi ni Helen. Simula noon, naging masaya na ang buhay ni Marsing at Helen. At hindi nagalit ang magulang ni Kian sa kanila. Bagkus ay itinuring na kapamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!